Pero di ba maiinis ka at maiinis ka? Na lagi pong sinasabi, kulang sa pera, kulang sa pera. Kaya nga pati pera ng PhilHealth, para sa kalusugan, kinuha pa rin nila. Para saan? Pampatayo daw ng tulay, pampatayo daw ng kalsada, pambili ho nila ng cat's eye, pambili nila ng roller. Diba? Pang nakaw nila. We say thank you kay Yusek Malcolm Garma. Opo, dahil nga po sa kanyang ibinigay pong panahon, no? Yung sinasabi po na kailangan daw po ng tulong sa pribadong sektor. Ako, naintindihan ko where he's coming from, no? Pero kung susuriin po natin ang pambansang budget, hindi kakayanin po ng gobyerno itong mga pangangailangan ito. Particularly po, yung mga technical na pangangailangan ng guro at mga estudyante. Babalikan po natin yan sa simple po din ng mga paliwanag na bawas-bawasan lang po ang nakaw nitong mga taong ito sa gobyerno. Ang binabanggit po dito, hindi mismo ang DepEd, kundi po napakarami na maaari po paggalingan po ng perang ito. At mismo po, nung nagdaan din, nakita niyo yung laptop na kanilang binili. Ilang bilyon na hindi napakinabangan. Itong kakulangan natin, halimbawa nga po, no, doon sa sinasabi ko po na bahagi mismo ng pag-aaral, kapal po ng libro eh. Ito po yung nakababahala kasi nga pinag-uusapan natin dito ay henerasyon na paparating. Kasi po sa ngayon doon sa EDCOM, kung meron pong panic button na dapat pindutin mo na ngayon. Ngayon pa lang. Kasi po nakababahala ang report na bahagi na nalaman po ng EDCOM kung gaano kabigat ang problemang kinakaharap natin sa ngayon. Sa title pa lang, talagang kakabahan ka na mismo, mga kapatid. Dahil sinasabi nila kung ano ang mga sakit, no? Yes, the Second Congressional Commission on Education, yung Year 1 Report 2024, Miss Education, the failed system of Philippine education. Miss Education? Miss Education. The failed system of Philippine education. That's their Year 1 report. Ito pong binabanggit ni Manong Ted is EDCOM to na. Fixing the foundations, a matter of national survival. May systemic and educational problems sa Pilipinas. Yes. Kapatid, nakababahala na po Sa COMELEC. Diba? Oo, kasi nga po, ito na po yung susunod na mga manggagawa natin. Ito na po yung susunod na mga leader ng bayan natin. Na pagkakaitan po ng edukasyon, itong mga batang ito sa napakaraming kadahilanan, pero may paraan to solve this. At yun ang laman ng EDCOM. Ang EDCOM po, congressional po ito na Education Committee sa Oversight Committee. Pero dito po may mga taga-pribadong sektor na ito po ang kanila talagang expertise, no? Sa academe. Mga educators po ito na nagtulong-tulong para gumawa ng report na ito. Doon po klarong-klaro na. Kaya pag pinag-usapan natin ang kakulangan sa pera, doon ka lagi magtataka Pero yung pera bang nanandidiyan, ginagamit ba sa tama? At may mga napaparusahan ba sa mga nagwawaldas nito, sa mga bumubulsa nito? Yun po masakit dito Yung pong, ito pong computerization na ito, itong mga laptop na ito, magandang halimbawa yung nagdaang administrasyon. Panahon po ito ni Briones, mga kapatid, kung saan po nalantad naman ang katotohanan doon, na bumili sila ng pagkarami-raming laptop overpriced na hindi pa nagamit. Outdated pa. Saan ka naman nakakita ng laptop na halos 60,000 pesos ang isang piraso pero hindi mo magamit ng teachers? At yung responsable dito ng mga tao, naandyan pa po mga kapatid. Pag-alagala lang at ang yayabang pa. Yan ang mga nakakainis dito Tapos sasabihin natin, kulang sa pera, kulang sa budget. Ninahanakaw kasi pera Hindi ba? Yung pong school buildings, di matapos-tapos na school building yan. Di ba? Pinakamalaking budget po ang DepEd, of course, no? Pero ang pinakamalaki din kaya na ninanakaw saan? So, importante yung pagpili mo ng mambabatas. Ang pagiging senador, hindi ito yung para lamang magbigay sa iyo ng guarantee letter. Ang senador, hindi po lamang para magsabi sa inyo na magpapatayo ako dito ng tulay o gymnasium. Ang senador, hindi po lamang yung pwede mong lapitan at hihingi ka ng kung anong referral letter para sa kung anong agency. Ang senador, hindi lang po ito yung pupunta ka doon para ka maghingi ng pamparatol sa inyong fiesta. Hindi po yun. Ang senador, ang pinaka-importante dito yung laman. Yung laman dito.
Kasi bumubuo sila ng batas. Sabihin mo na may mga abogado sila, pero at the end of the day, sa paghubog nila sa batas, dapat talagang maalam sila dito. Kasi yung mga batas na binubuo nila will eventually be subject to question or interpretation. Kaya nga sinasabi yung definition na lang Narinig niyo doon sa pagdepensa nitong mga nasa gobyerno na nagkumuha po sa pera ng PhilHealth. It is not clear in the law the definition of whether it is reserve or excess fund. You know what I'm saying? Pero sinasabi nga ng mga maestrado, isa ano ba excess? Ano ba ang reserve? Reserve kasi meron ka paglalaanan. Ano ba ang surplus? Okay, this minus this surplus. Ano yung excess? Mga ganon. Di ba pag bumuo ng batas, dapat lahat yan maikaklaro? Hindi nga po kasi. With all due respect, hindi naman sa lahat. Pero ito pong importante, pag pipili ka ng isang maluluklok sa isang sangay ng gobyerno na siya namang responsable sa paghubog at pagbuo ng mga batas, dapat kahit papaano may laman. Alam niyo mahusay si Justice Dima Ampao, right? Sa mga nakikinig ngayon sa atin ng mga students of law, maganda itong pag-usapan. Yung definition ng ano ba ang ibig sabihin ng reserve fund? Ano ba ibig sabihin ng surplus? Ano ba ibig sabihin ng excess? Parang dumadaan sa law school yung mga abogado ng depensa po dito But basically po, napakasimple ng mga diskusyon dito. Particular po yung mga una pang sinasabi nitong sila Justice Javier, di ba? Sabi niya, yung syntax. Oo. Di ba special ito na batas? At may special talagang paglalaanan yung pondo. Specific yan, diyan para yan sa kalusugan ng mga Pilipino. Ano ang special sa tulay na may pondo na? Kung ikaw yung abogado magdedepensa, paano ka naman? Kasi hindi po. Kasi po, poder ng Kongreso. Yun ang pinakamaiksi at mabilis na lusot. Hindi, sandali lang. Ilalagay mo ito sa ang pondo. Ito, tulay na ito. Di ba itong tulay na ito, may Korean Exim Bank funding na ito? Nasimulan na ba itong tulay na ito? Hindi pa. Pero may pondo na siya, di ba? Opo. Ba't mo popondohan pa ng pera para sa kalusugan? Checkmate. Pwede na nilang gamiting depensa yung bumagsak na tulay para po hindi bumagsak kagaya po nung nangyari doon sa Cagayan. Pwedeng ganun ang gawin, Okay. Hindi sila makakalusot kay Associate Justice Javier kasi sinasabi niya dito, sacred po yung reserve fund ng PhilHealth. Yes, pwede yung ibalik sa National Treasury pero dapat gagamitin sa health, kalusugan. Pa rin. Doon pa rin dapat ang punta. Bakit napunta sa tulay? May kalusugan ba yung tulay? Galang lang po natin yung panig po ng depensa dito kasi obligasyon po nila yun. Yes. Kumbaga, ang hirap ng trabahong ito, right? Hindi naman sila pwedeng, Your Honor, tama po kayo. Mali ang malakan niyan dito. Di ba? Anyway, may isang maestrado, na hindi na napigilan ng kanyang sarili. Ay, nako. Anong sinasabi ni Justice Antonio Co. Jr.? Ay, marami siya sinabi. Buti na lang, inabot natin ito kahapon, saktong-sakto. Hindi kasalanan ng tao yan for not availing all of these benefits. Apparently, from your own words, kasalanan yan ng administrasyon, this administration, last administration, or the previous administration, at kasalanan yan ng PhilHealth Board. 2 beses niyang inulit yan Wait, there's more. Meron pa. Wait, there's more. Ito ang punch dito. Ano sinasabi niya? Yung pan-knockout. Excited ka masyado Ang sabi niya, as long as the government recognizes now, it is now incumbent on the part of the government to return the 60 billion that was transmitted already because it is recognized now. Sa Tagalog, ibalik ang pera ng PhilHealth. Naku, malamang napastanding ovation yung mga petitioners, So, Your Honors, we rest our case. Tayo po ay nagbibigay ng pagkilala sa lahat ng mga kababayan natin na mga nagmamalasakit na naghain ng petisyon sa kataas-taasang hukuman. Salamat po sa inyo pong effort dito. Kapatid, ito po yung mga tao
na lagi po ding nagpapagal sa ganitong mga usapin. Ipinaglalaban ang karapatan natin hanggang sa